mga balitang gigising sa inyong pagkakahimbing. Pupukaw sa inyong pananaw sa mga isyu ng lipunan sa araw-araw. Ito ang Hataw Balita. Alas 4:48 na po ng umaga. Good morning, Monica. Morning, June. Narinig mo na naman ba si Minyo? Bakit? Tumatiming daw kay kuya. Hindi pa ba nakakapagsabi? Kahapon mula umaga hanggang gabi nagtatrabaho. Kaya hindi makatiming. Puyat yun ngayon. Huwag mo tatiming nga. Baka hindi maganda. Puyat yun dahil maghapon at hanggang gabi nagtrabaho. Para tayo merong may maihain sa ating hapagkainan. Ano ba ipapaalam na yan? Pag napaalam nga. Baka papalitan niya ng isang string ng gitara niya. Baka yun pala ipapaalam. Okay. Maganda umaga po sa mga may araw po ng Miyerkules, 24 na po ng Agosto 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si June Suriao. Ako naman si Monica Veralio. Narito na po ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Abogado ni Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. patay sa ambush sa Tacloban City. Drug matrix ng National Bilibid Prison ilalabas si Pangulong Duterte ngayong linggo. Paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani pansamantalang ipinatitigil ng Korte Suprema. Oral arguments kaugnay sa issue ipinagpaliban. Two-time UNTV Cup champion na Judiciary Magis target makabawi sa Season 5 matapos ang mababang performance sa nakaraang season. At pasyenteng may bukol sa matres na operahan na sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay at ng Perpetual Soccer Hospital. Una po sa ating mga balita, maglalabas si Pangulong Rodrigo Duterte ng matrix na mga sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Batay po sa naturang dokumento, mayroong mga sangkot na matataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang narito ang isang dating kalihim, undersecretary at isang gobernador. To you, maybe this week, the matrix, binavalidate ko lang, yung matrix ng Muntinlupa Connector. Nandun si Dilima. Yung sa matrix, so it was your role there. There is also a governor involved. He's my friend, but I could not believe it. But nandyan siya sa sa revelation. There's a governor and an undersecretary. Una nang sinabi ni Pangulong Duterte ang kaugnayan ni Senator De Lima sa operasyon ng iligal na droga sa NBP dahil sa dati nitong driver at bodyguard na umunoy nangongolekta ng drug money sa mga nakapiit na drug lord. Ipinagmalaki ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang mga nagawa ng mga tauhan ng Philippine National Police upang tuluyan ng masugpo ang problema sa iligal na droga. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Nanindigan si Philippine National Police Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na hindi sila titigil sa kanilang kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot hanggat hindi ito nawawakasan. Kaugnay nito, ipinagmalaki ng pambansang pulisya ang kanilang accomplishment sa harap ng isinasagawang pagdinig ng kaso sa mga umano'y extrajudicial killings sa gitna ng kanilang mga operasyon. Aniya, kabilang sa mga na-neutralized o napatay nila ang mga high-value target at drug lords na sina Miko Tan, Jeffrey aka Jaguar, 3
32 high-value target drug personalities din ang naaresto kung saan siyam ang Chinese. Napasuko rin ang mga ito ang number 2 drug lord ng Central Visayas na si Franz Zabalones at si Mayor Rolando Espinosa Sr. at maging ang 34 na local chief executives at iba pa. Umabot na rin sa 943 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga. Mula July 1 hanggang August 22, nasa 756 nga ang napapaslang sa legitimate police operations. 11,784 ang naarestong user at pusher at nasa 673,978 naman ang voluntaryong sumuko. The PNP had implemented the managing police operations which focused the police efforts on the 7 prevalent crimes at the time, or what we call then as the 7 focus crimes. This police crime management included the deployment of more policemen to saturate high crime areas and high traffic convergence zones through the implementation of patrol operations to increase police presence. Ipinunto naman ni De La Rosa na maging sila ay namamatayan din ng mga tauhan sa kanilang kampanya laban sa iligal na droga. Sa katunayan, 9 sa kanyang mga tauhan ang napatay at 18 ang nasugatan. Tuloy din ang internal cleansing sa kanilang hanay. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Kakulangan sa tauhan ang itinuturong dahilan ng Philippine National Police kung kaya hindi agad maresolba ang problema sa pagtaas ng kaso ng extrajudicial killings sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Joyce Balancio. Ilang kinakaharap na problema ng Philippine National Police at mga kinakailangan na batas upang masolusyonan ang mga ito ang naungkat sa ikalawang araw ng pagdinig ng Senado kaugnay na dumaraming kaso ng extrajudicial killings at mga napapatay sa police operations kontra droga. Sa report ni PNP Chief Ronald De La Rosa, may 756 na kaso ang napapatay na mula sa legitimate police operations. Pero 569 pa lang ang iniimbestigahan ngayon. Bukod pa dito ang mga kaso ng vigilante killings. Isang dahilan anya ay ang kakulangan ng personnel ng PNP. In as far as the human resource needs of the Internal Affairs Service is concerned, we are short of so many personnel. How many personnel do you have? There are 2 provinces, ma'am, which do not have PS offices because there's a shortage of personnel to man them. Isa rin sa nakikitang problema ni Senator Panfilo Lacson kung bakit maraming tiwaling polis ay ang sistema ng recruitment. Ayon kay PNP Chief, ang PNP lang ang police agency na hindi nagtitrain ng sariling mga tauhan. The most that we can do as far as the training is concerned is only recommendatory in nature. We recommend to the PPC what we want to be done in the trainings of our own people. But if PPC doesn't accept our recommendation, then wala po kaming control sa kanila. So that is why we strongly recommend, Your Honor, that ibalik po ninyo sa amin yung control over these training institutions. Ibalik natin sa PNP. Kinuwestiyon naman ni Senator Laila De Lima si PNP Chief Ronald De La Rosa sa kanyang mga paraan ng pagbibigay ng utos sa kanyang mga tauhan sa pagtutugis ng mga drug suspect. Aniya, maari nakakadagdag ito sa mga kaso na mga nanlalaban sa mga pulis. Police Director General De La Rosa, I'm sorry but I have to raise this. Kasi nga meron din mga statements attributed to you eh. You can always deny if you want to, pero naririnig ko po to sa radyo o sa TV. For example, meron kayong statement, kung lumaban, patayin. Kung hindi lumaban, palabanin. Ano ho bang ibig sabihin nun? Tinatakot ko kulang po yung mga po, sir. Pwede ho ba nating bawasan yon? Kasi yes, maaaring wala kayong intensyon na gano'n. That's not exactly what you mean, that you're not really inspiring these killers to do that. Pero malay nyo kung yan ang dating sa kanila. Thank you for reminding me, Your Honor. Bawasan ko na po yun. Samantala, iminungkahi naman ni Senator Juan Miguel Zubiri na amyendahan ang Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act upang mas madaling mahuli ang mga big-time drug lord. Dahil sa sobrang higpit nitong Bank Secrecy Law, tayo ay naging stambayan ng lahat ng sindikato, lahat ng magnanakaw, lahat ng smuggler at illegal operators of different vices. Dahil hindi po sila
nahuhuli. Sang-ayon ba po kayo as an aid of legislation that we also revisit the bank secrecy law? Samantala ay pagpapatuloy sa Senado ang pagdinig sa mga kaso ng extrajudicial at summary killings kung saan may siyampa na testigo ang ihaharap. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Posibleng makialam na ang International Criminal Court kapag tumaas pa ang mga kaso ng mga napapatay na umano'y drug personalities sa police operations. Narito ang hataw na balita ni Grace Cassie. I was just reminding them, or the CHR, that's why I had to ask the CHR, na kung hindi nga ito huminto, ay huwag na nating hintayin na maisipan ng International Criminal Court na mag-intervene. Ito ang pangamba ni Senator Leila de Lima kung patuloy na tataas ang kaso ng extrajudicial killings dahil sa iligal na droga. Bagamat aminado ang senadora na mayorya sa mga senador ang pabor sa pagpapababa ng krimen sa bansa, nawawalan umano ng integridad ang Philippine National Police sa tuwing may napapatay na walang kalaban-laban. Hindi ko naman sinasabi that we'll be able to solve it in the manner na mawawala na yung mga patayan na yan. Sana it's reduced to a minimum at sana dun na lang talaga sa mga klarado na justified ang killings. Depensa naman ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho para masugpo ang talamak na illegal drug trade at krimen sa bansa. Kung ang definition nila ng crimes against humanity, systematic at saka widespread. Ano bang widespread doon sa patayan? Is it really widespread? Systematic? Kung systematic sabihin nyo, anong system na nakikita na ginagamit doon? Wala akong nakikita. Sa kabila nito, tiniyak naman ng general sa mga senador na reresolbahin nila ang issue ng extrajudicial killings. Yung mga DUIs, yung death under investigation na kailangan ma-address, which kaisa nila kami, hindi nila kami kalaban dyan. Kami mismo nagsusumikap na masolve talaga yung mga kaso na yan. Panawagan naman ng hepe ng pambansang pulisya, sana ay makita rin ng marami ang mabuting resulta ng kanilang anti-drug operation, ang pagbaba ng crime rate sa mga barangay sa bansa. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Malaki naman ang naging kontribusyon ng anti-illegal drugs campaign ng Duterte administration sa pag-angat sa bilang ng investment o pamumuhunan sa bansa ayon sa National Economic Development Authority o NEDA. Narito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Kapayapaan at kaayusan, ito ang mga pundasyon para sa mga pulisiyang pang-ekonomiya ng Pilipinas na siya ring prioridad ng Duterte administration. Ayon kay NEDA Director General at Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia, upang makamit ang paglago ng ekonomiya, kinakailangan ng peace and order at pagsugpo sa kriminalidad, iligal na droga, smuggling, tax evasion at iba pang iligal na gawain. Sa pamamagitan nito, mas marami ang maeenganyong mamuhunan sa bansa at mas lalago rin ang ekonomiya. If we have peace and order, which is the bedrock of the 10 points, the foundation of the 10 points, then the investment climate will definitely substantially improve, and many will be rushing to the Philippines to invest. Gayunpaman, bagaman ilang grupo sa Pilipinas ang tumutuligsa sa kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa iligal na droga, ipinahayag ni Pernia na mas marami ang makapagsasabing sang-ayon sa pamamalakad ng kasalukuyang Pangulo dahil sa pagbaba ng crime rate. Wala rin anyang dapat ipangamba ang mga dayuhang nagbabalak bumisita sa bansa basta't susunod sa batas at panuntunan ng pamahalaan. We should also interview, we should also try to get the view of others who approve of what's happening and see it as really, maybe a necessary evil that needs to be, that has to happen in the pursuit of a greater good. So I'd put it that way. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Naman ang ilang kongresista sa planong reforma sa buwis ng Duterte administration.
Posible nila na lalo itong makabigat sa mga sektor na maaapektuhan ng tax reform. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Umapila ang House Minority Group sa Malacanang na pag-aralang mabuti ang planong reforma sa pagbubuwis. Ayon kay Albay Representative Edsel Lagman, may posibilidad na hindi ito makatulong sa mga consumer kung ibababa ang singil sa income at corporate taxes at ang mawawalang revenue ay ipapasan naman sa ibang mga sinisingil na tax tulad ng sa mga petroleum products. The end result of that, for a layman's point of view, is collection of more taxes. And who will have the burden of the tax? The majority of the masses of our people, particularly the consuming public. Maging ang planong pag-aalis ng ilang item na nasa listahan ng nasa value-added tax o VAT exemptions ay tinutulan din ng minorya. Plano ng administrasyon na bawasan ang personal income at corporate taxes sa 25% mula sa kasalukuyang 32 at 30%. Sa naging paliwanag ni Finance Secretary Carlos Dominguez sa pagsisimula ng budget deliberation, bilyong piso ang mawawala kung maipapatupad ang tax reductions. Paliwanag naman ng Malacanang, pagtulong pa rin sa mga mahihirap ang layunin ng kanilang planong tax reform. Regarding the tax reform strategy, the President directed the DOF Secretary to take steps to remove tax provisions that are anti-poor and gender biased. All right. So in other words, it's going to be a simplification of the tax reform. The tax reform strategy is basically a simplification. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Patay ang isang lalaki sa Pasig City ng pagbabarilin ng riding in tandem criminals sa Pasig City kagabi. May hataw na balita si Jericho Albano. Live. Morning, Jericho. Good morning, June. Tad-tad ng tama ng bala sa katawan ng ikinamatay ng isang lalaki matapos pagbabarili ng riding in tandem criminal sa Stella Maris Street, Barangay Maybunga, Pasig kagabi. Kinilala lamang sa pangalang Bimbo ang napatay na lalaki na residente sa Rosario, Pasig. Ayon sa isang tauhan ng barangay, kagagaling lamang ng biktima sa isang kainan at pauwi na sana ito ng barilin ng isang angkas ng 2 motorsiklo. Agad dumanong tumakas ang mga suspect sa pinangyarihan ng krimen. Na-recover naman sa crime scene ang ilang basyo ng kalibre 45 na baril. Samantala blanco pa ang mga pulis sa motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaslang sa biktima. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente. Yan muna ang ating balita, June. Maraming salamat, Jericho Albano, nag-uulat mula sa Pasig City. Dead on the spot ang suspected drug addict matapos pagbabarilin sa Quezon City. May hataw na balita si Renante Ponte, live. Yes, Renante. Yes, Monica, natagpo ang patay ang isang suspected drug addict sa madilim na iskinita sa Riverside Barangay Commonwealth sa Quezon City. Pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Kinilala ang napatay na si Renato Montas, 47 anyos at residente sa naturang lugar. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, isa umanong nasa drug watch list si Montas. Amin na din naman ang mga kaanak nito na maraming bisyo at gumagamit ng bawal na gamot ang napaslang. Samantala, Monica, patay din ng 3 lalaki matapos maengkwentro ng mga pulis sa isang bypass operation sa Tentido Street, Barangay San Jose, pasado 3:00 ng madaling araw. Wala pang pagkakakilanlan ng dalawa, habang kinilala naman ang isa na alias Buboy na target ng mga pulis na dating nang sumurrender na nasa watch list ng Station 1. Ayon kay Police Inspector Rafael Tumibay ng QCPD Station 1, patuloy pa rin sa pagtutulak ng bawal na gamot si Buboy, kaya't nagsagawa sila ng operasyon para mahuli ang mga ito, ngunit nanlaban umano ang mga suspect. Na-recover sa insidente ang 2 45 kalibre na baril at isang revolver. Yan ang balita. Break sa iyo, Monica. Maraming salamat, Renante Ponte, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Nagulat ang mga pedestrian nang biglang gumuho ang isang bahagi ng kalsadang kanilang tinatawiran sa Gansu Province sa China kahapon. 2 pedestrian ang nahulog sa sinkhole na may lalim na 3 metro at lapad na 10 metro. Agad namang pinagtulungan ng mga tao na may ahon ang 2 biktima na wala namang tinamong pinsala.
iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagguho. Samantala, patuloy na inaapula ng mga bombero sa Central California ang tinaguriang chimney fire na nagsimula noong August 13. Sa ngayon ay mahigit 32,000 acres na ang natutupok ng wildfire na kumalat na mula sa San Luis Obispo County hanggang Monterey County. Iniutos na ng pamahalaan ang agarang paglikas sa mga residente. Isa ang chimney fire sa 6 na malalaking wildfire sa kasalukuyan na nananalasa sa iba't ibang bahagi ng California na tumupok na sa halos 13,000 ektarya na lupain at mga ari-arian. Buti tayo sa Pilipinas walang ganyan, ano? Wala. Hindi ganun ka... Although, I think parang... Dati sa may Mount Apo merong yes, pero hindi ganun kalaki. Hindi naman ganun kalaki. Hindi ganun kabilis kumalat yung apoy. Oo. At saka sa Amerika, parang tulad nga sinabi mo, mas madalas nagkakaroon ng wildfire. Sa atin, disaster na kagad yan pag ganyan. Kasi unang-una, wala tayong mga gamit talagang pang-apula sa mga ganyang kalalaking wildfire. Yes. Normally, dito sa Philippines, kasi I remember, parang dahil yata sa camping, may nag-camp. Tapos I think baka nag-bonfire sila, no? At nasunog, din start nung wildfire. Sa States ba, ganun din madalas tao? Hindi, minsan talaga, dahil sa sobrang init. tag-iinit, O bueno, oras na para sa huntahan sa Radyo La Verdad, 13:50. Ba nandiyan kayang ating man of the hour? Bet? Jokas? One more. Wala, hindi kami complete. Sorry Naka-birthday leave. Naka-birthday leave si Attorney George Elena Garcia. Bagay, ano naman birthday leave. Naipapadala naman yun Hindi, pwede pa naman bukas. Alam mo, pwede naman magpa-cater di ba? Correct. At kahit huling-huli na darating yung birthday celebrator. Alam mo, June, sabihin ko John. June. Wow. Sayang meron kaming hinanda para sa kanya. Papasara sana namin yung EDSA from dyan sa may Phil-Am hanggang dito sa may dulo natin. Sa may bahay ni Ma'am Annie. Ganun? Kasi birthday sarado naman niya. lagi yung pag alas 7 ng umaga dahil sa traffic. Ganun ba? Barado. Papasara sana namin para sa celebration pero wala siya Kaya change of plans. Bukas na lang. May belated naman daw. May belated birthday naman. Pwede naman. Oo, nandito na. Ba? Narito na yung mga dapat abangan. Matalang pa naman Ito na po mo kami Ito na po yung mga Akala dapat. tuloy ni Monica, mamamantikaan na Ganun kayang gabi. ba? Bukas, kantahan natin. Sige. Narito na po ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Pananambang sa abogado ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa Tacloban City, iniimbestigahan na ng PNP. Senator Laila De Lima walang balak dumalo sa ipinatawag na investigasyon ng Kamara kaugnay ng umano'y paglaganap ng droga sa National Bilibid Prison. Paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, pansamantalang ipinatitigil ng Korte Suprema. Oral arguments kaugnay sa issue ipinagpaliban. At unang resupply mission sa Pag-asa Island, matagumpay na naisagawa ng Philippine Coast Guard. Sa detalye po ng mga balita, patay ang abogado ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. matapos itong tambangan sa Tacloban City kahapon. Narito ang hataw na balita ni Jeneline Gakit. Inaalam na ng Tacloban Police ang dahilan ng pananambang at pagpatay sa abogado ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, isang puting pickup truck na walang plate number ang sumabay sa sinasakyan marun Toyota Hilux ni Attorney Rolando Bato sa Sitio Lumbang 2, Barangay Kalanipawan, Tacloban City kahapon ng hapon. Nang makalapit na ito sa sakyan ng biktima ay saka ito pinagbabaril. Nasa 24 na basyo ng bala mula sa M16 rifle at 45 caliber pistol ang na-recover ng mga otoridad sa crime scene. Did on the spot si Attorney Bato at ang 17 taong gulang na babaeng kasama nito sa sakyan na kinilalang si Angelica Holanda Bonita. So we will exert our diligent effort to investigate, to determine kung sino yung gumawa nito, ma-identify at kung ano yung motibo. Samantala, 2 beses naman nang nakipag-usap si Albuera Mayor Rolando Espinosa kay Police Chief Inspector Joby Espinedo sa PNP Albuera Station.
Ayon kay Espinedo, nangakong makikipagtulungan si Mayor Espinosa sa kanila upang mahuli ng buhay ang anak nitong si Kerwin. Subalit ang ibang napag-usapan ng mga ito ay hindi muna isa sa publiko hanggang hindi pa sumusuko ang pinaghinalaang #1 drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Walang balak si Senador Laila De Lima na dumalo sa ipatatawag na investigasyon sa Kamara kaugnay ng umano'y paglaganap ng droga sa New Bilibid Prison sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Narito ang hataw na balita ni Grace Cassin. No. Wag na muna nating pag-usapan siguro yun, ano? Kasi siyempre hindi ko gusto yan. Kasi mabuti kung meron silang, I don't think may legitimate in a matter to be a subject of an inquiry in aid of legislation. Ito ang sagot ni Senator Leila De Lima sa panawagan sa kanya ni House Speaker Pantaleon Alvarez na voluntaryong dumalo sa investigasyong nais isagawa ng Kamara. Kaugnay ito sa umano'y paglaganap ng iligal na droga sa New Bilibid Prison sa ilalim ng panunungkulan ng dating DOJ Secretary. Ayon sa Senadora, 3 beses nang nagsagawa ng pagdinig noong 2014 ang House Committee on Justice sa nasabing issue. Ito rin ang dahilan kaya inilipat sa NBI compound sa Maynila mula sa NBP ang tinaguriang Bilibid 19 na kinakitaan ng kontrabando, pera at mga magagarang kubol sa loob ng NBP. Kalaunan ay inilipat din ng mga ito sa NBP Building 14 na isang high security facility. Ako yung nag-initiate niyan. Ako yung nag-umpisa niyan. So bakit ako ngayon ang iimbestigahan? Ako yung gumawa ng paraan. Ako yung nagsiwalat ng mga naging problema dyan. Pinabulaanan din ng senadora ang lumutang na isyong tumatanggap siya ng pera mula sa umano'y PDF scam mastermind na si Janet Lim Napoles. Sino ba nagpakulong kay Napoles? Sagutin niyo na lang yun, di ba? Sino nagpakulong kay Napoles? Tapos i-implicate ako kay Napoles. That's too unfair. Grace Cassin, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Sa iba pang balita, naglabas ng status quo order ang Supreme Court upang pansamantalang pigilan ang paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ipinagpaliban din ng kataas-taasang hukuman ang nakatakdang oral arguments ngayong araw. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Pansamantalang pinatitigil ng Supreme Court ang preparasyon para sa pagpapalibing sa mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Isang status quo order ang nilabas ng Korte Suprema at epektibo ito sa loob ng 20 araw o hanggang sa September 12. Ibig sabihin nito, hindi muna maaring ipatupad ang memorandum ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na nag-uutos na gawin ang kinakailangang paghahanda para sa libing ni Marcos. The court took the following actions. Issued a status quo order for 20 days. Essentially, it is an order that tells the respondents not to perform the actions as of a particular period. Ikinatuwa ng mga petitioner ang naging hakbang na ito ng korte. We truly appreciate this favorable development. That means to say that the Supreme Court will look very keenly on the arguments preferred by the petitioners. Nagpaliban naman ang korte sa August 31 alas 10 ng umaga ang nakatakda ng pagdinig sa oral arguments sa kaso ngayong araw. Pinayagan din ng SC na i-live stream ang audio ng oral arguments. Sa ngayon, 6 na petisyon na ang natanggap ng Korte Suprema laban sa pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Tinututulan ng mga petitioner ang pagpapalibing doon kay Marcos dahil hindi nila karapat-dapat maituring itong bayani. Dati namang sinabi ni Pangulong Duterte na kwalipikadong mailibing doon si Marcos hindi bilang bayani kundi bilang dating sundalo at Pangulo ng bansa. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Supreme Court. Sumalang sa masusing pagsisiyasat ang pamunuan ng Philippine Gaming Corporation at Philippine Charities Sweepstakes Office sa budget deliberation sa Kamara. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok.
Sa isinagawang budget deliberation kahapon ng mababang kapulungan ng Kongreso, kinuwestiyon ni House Appropriations Committee Chairman Representative Carlo Nograles ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kaugnay ng pagpupondo sa school building project nito. Ayon sa mambabatas, wala namang natatanggap na donasyon na school building mula sa PAGCOR ang Davao City na kinakatawan nito. Ngayon na nasa bagong administrasyon po tayo, makakatikim ba ako? Wala na naman kasi wala na naman yung school building project ng PAGCOR. Paliwanag naman ng PAGCOR, pansamantala nilang itinigil ang pagpopondo rito dahil na rin sa kahilingan ng bagong kalihim ng Department of Education. Ang directive sa amin, ang lahat ng funds for social projects ay para sa health na. At meron din pong sulat sa amin kasi si Secretary Briones na hindi niya po gusto yung gambling money na gamitin sa education. Ngayong taon, posibleng umabot sa mahigit 45 billion pesos ang kikitain ng PAGCOR. Samantala, tinalakay din sa deliberasyon ang operasyon ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO bilang isa sa mga pinagkukunang pondo ng pamahalaan. Naging kwestiyon sa ilang mambabatas ang legalidad ng operasyon ng small town lottery sa ilang mga probinsya. Ayon kay Ako Bicol Representative Alfredo Garbin, marami ang ginagamit ang STL upang makapag-operate ng illegal na huweteng. Depensa naman ni PCSO General Manager Jose Ferdinand Rojas, patuloy nilang inaaksyonan ang issue at may ilang mga franchises na silang naipasara dahil dito. Nakita ko po araw-araw nag-iikot po ang aming kobrador doon eh. Pero po yung kobrador doon sa amin sa Bicol, hindi naman po STL, huweteng. We had some reports before. That is why we have terminated approximately around since 2010, expired or terminated around 12 or 14. Muli namang nanawagan ng ilang kongresista na muling siyasatin ang mekanismo ng STL o kaya naman ay tuluyan na itong i-abolish. Taon-taon hindi bababa sa 4 na bilyong piso ang kinikita sa STL kung saan dito rin kinukuha ang pondo para sa ilang programa ng pamahalaan. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nanindigan si Senator JV Ejercito na walang mali sa pagbili niya ng mga high-powered firearms gamit ang Calamity Fund ng San Juan City noong siya ay alkalde pa. Ginawa ng senador ang pahayag matapos na iutos ng Sandigan Bayan ang kanyang suspensyon dahil sa nabanggit na kaso. Narito ang hataw na balita ni Monokson. Naglabas ng resolusyon ng Sandigan Bayan 5th Division para sa mosyon ng prosekusyon na suspindihin si Senator Joseph Victor Ejercito. Batay sa inilabas na kautusan, 70 araw na sinususpindi bilang senador si Ejercito dahil sa kasong graft laban sa kanya. Sakop din ng suspension order ang incumbent officials ng lokal na pamahalaan ng San Juan. Nanindigan naman si Senator JV na walang mali sa kanyang ginawa. Nagsimula ang kaso nang gamitin umano ni Ejercito ang Calamity Fund ng San Juan City bilang pambili ng mga high-powered firearm noong 2008. Ayon kay Ejercito, obligasyon niya bilang alkalde ng San Juan na protektahan ang kanyang mga nasasakupan kung kaya't hindi ito nag-alangan na aprubahan ang pagbili sa nasabing mga high-powered firearm. I told my treasurer, my administrator that we really have to act now and purchase those firearms as soon as possible because mga restaurants are being robbed even in broad daylight. I remember, and then 2 more are my policemen were killed during the time. Gayunman, nirerespetuan niya ang desisyon ng korte at naniniwalang nasa panig niya ang hustisya. Sa pinakahuling pagdinig sa kaso, pinatunayan ng kampo ni Ejercito na nakasaad mismo sa ordinansa ng lungsod na 5 milyong piso ang budget na dapat ay nakalaan sa pagbili ng mga armas. Ngunit 2.1 milyon lamang ang ginamit ni Ejercito. Kung totooan nila na nais ni Ejercito na nakawin ang mahigit 2 milyong piso, dapat sana ay isinagad na nila ito sa 5 milyon na siyang aprobadong budget sa pagbili ng firearms. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan. 6 hanggang
Hanggang 10 taon at 1 araw na pagkakakulong ang ipinataw na parusa ng Anti-Graft Court kay NBNZTE deal whistleblower Engineer Rodolfo Noel June Lozada at kanyang kapatid na si Jose Orlando matapos mapatunayang nagkasala sa paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft Law. Nag-ugat ang kaso ng i-award ni Lozada ang leasehold right sa mahigit 6,000 ektaryang public land sa kanyang kapatid at sa isang pribadong kumpanyang konektado rin sa kanya nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Bunsod nito, inakusahan ng Ombudsman si Lozada ng conflict of interest at partiality dahil siya pa ang presidente at chief executive officer ng PhilForest, isang government-owned and controlled corporation sa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources. Labis ang pagkadismaya ni Lozada sa kinalabasan ng kaso. Narito ang pahayag ni NBNZTE deal whistleblower June Lozada. Kami na yung nagsumbong ng kung ano yung katiwaliang ginagawa sa gobyerno. Ngayon kami pa yung convicted. Si Lozada ang nagbunyag ng umano'y anomalya sa 329 million peso National Broadband Network deal na pinasok ng Arroyo administration noong 2007. Simula ngayong araw ay pansamantalang sinuspinde ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng mga resealing station sa mga taximeter sa buong bansa dahil sa umano'y katiwalian. Ayon sa LTFRB, nakatanggap sila ng mga ulat na sinusuhulan umano ng mga driver ang mga inspection staff upang mapabilis ang proseso. Narito ang pahayag ni LTFRB Board Member Attorney Eileen Lizada. Some taxi operators give already money to those in charge of the sealing. So they give around, for rate in Taytay Rizal is 150 pesos. In Davao City, Region 11, it is 50 to 100 pesos. 2 beses sa isang taon ay kinakailangang inspeksyonin at isil ng LTFRB ang metro ng mga taxi upang matiyak na hindi namamanipula ng mga ito ang singil sa mga pasahero. Tiniyak naman ng LTFRB na hindi muna papatawan ng penalty ang mga taxi na hindi makapagpaparesil ng kanilang metro habang inaayos ng ahensya ang problema. Patagumpay na naisagawa sa unang pagkakataon ang resupply mission ng Philippine Coast Guard sa Pag-asa Island. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. Mula nang pumutok ang isyu ng agawan ng teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at China, sa unang pagkakataon ay nakapagsagawa na ng humanitarian mission ang barko ng Philippine Coast Guard sa Pag-asa Island. Noong nakaraang linggo ay nakapaghatid na ang BRP Batangas ng pagkain, groceries, gasolina at iba pang gamit para sa mga sundalo at sibilyang naninirahan sa isla. Ayon sa tagapagsalita ng Coast Guard, hindi hinarang ang barko sa loob ng 3 araw na paglalayag papuntang Pag-asa galing sa Puerto Princesa sa Palawan. Hindi naman nakadaong ang BRP Batangas sa isla dahil sa kawalan ng pantalan, kung kaya't isinakay na lamang sa isang bangka ang mga supply na nasa barko upang maibigay sa mga kinauukulan. Bukod sa mga kagamitan, isinakay din ng PCG ang mga sibilyan na nais madalaw ang kanilang mga kamag-anak sa Pag-asa Island. Samantalang nagdagdag din ng tauhan at aluminum boat ang Coast Guard sa isla. Pinag-aaralan na rin ng PCG na gawing mas madalas ang resupply mission sa isla. Anyway, sa tingin ko naman, hindi naman tayo gagalawin doon sapagkat puti yung barko natin. Hindi kasi namin magawa yun noon sapagkat may utos ang pamahalaan na we should not do anything to jeopardize nga yung position natin doon sa international law on International Tribunal on the Law of the Sea. So hindi tayo gumagalaw nun sapagkat walang blessing ng pamahalaan. Ayon sa Coast Guard, bukod sa pagpapadala ng supply, isa sa mga layunin sa pagtungo sa isla ay upang regular na mapatrolya ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Alam mo, maganda para sa atin kasi we could continue patrolling the area and we could say na meron tayong presence lalo na doon sa Pag-asa. Okay, at maganda rin doon kasi maganda rin nakikita ng mga tao ron na merong government vessel on their side. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Manila. Pana sa mga dayuhang blacklisted sa Pilipinas ang mga Indonesian national na nahuli ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport na gumagamit ng Philippine passport. Narito ang hataw na balita ni Marge Navarro.
Kasalukuyan ng dinirinig ng Bureau of Immigration ang summary deportation laban sa 177 Indonesian nationals na nahuli nitong nakaraang linggo sa Ninoy Aquino International Airport na paalis ng Pilipinas patungong Saudi Arabia gamit ang Philippine passport. Nakikipag-ugnayan na ang kawanihan sa Indonesian Embassy upang makuha ang tunay na pagkakakilanlan ng mga dayuhan at inaalam na rin ngayon kung may nakabinbin kaso ang mga ito sa Pilipinas. As a consequence of their deportation, they will likewise be placed in the Bureau's blacklist and they can no longer enter the country in the future. Sinampahan na rin ng kasong kriminal ang 2 Pilipinong nagsilbing escort ng mga ito paalis ng Pilipinas habang iniimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation kung paano nabigyan ng Philippine passport ang mga dayuhan. It appears that sometime in May and June, they traveled to the Philippines precisely to process the issuance of their passports. Itinuturo po nila itong 2 Pilipino na tumulong sa kanila, na sumama sa kanila sa pag-a-apply nila at yun din ang nag-distribute ng passports nila nung nakuha na. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na 6 hanggang 10,000 dolyar ang ibinayad ng bawat Indonesian para sa passport. Ginamit din ang natitirang slot na inilaan ng Saudi government para sa Philippine pilgrims. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na iniimbestigahan na nila ang insidente. Marge Navarro, UNTV News and Rescue, Philippines. Patay ang isang tricycle driver matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Caloocan City kagabi. May hataw na balita si Maki Libradilla, live. Good morning, Maki. Morning June, good morning Kuya sa lahat ng ating mga kasambahay. Dead on the spot ang isang tricycle driver matapos itong pagbabarili ng hindi pa makilalang mga lalaki na sakay ng motorsiklo sa Malolo Street, Barangay 144 sa Bagong Barrio dito sa Caloocan City pasado alas 8 kagabi. Pinagbabaril ito, ilang metro lamang ang layo sa police station ng Barangay 146. Kinilala ang napatay na si Aris Perances, 29 anyos. Iba't ibang tama ng bala sa katawan ng hindi pa matukoy na kalibre ng baril ang agad na ikinasawi nito. Ayon sa opisyal ng barangay, sumuko na ito sa Oplan Tukhang noong nakaraang buwan. Nagbagong buhay na umano ang biktima at pagmamaneho ng tricycle ang kanyang hanap buhay. Wala namang nalalamang dahilan ng asawa nito upang patayin ang kanyang asawa. Ayon sa isang saksi, 2 motorsiklo na may tig-2 sakay ang huminto sa harapan ng biktima, saka ito pinagbabaril ng hindi pa nakikilala ang mga sospek. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad at isa sa tinitingnan ng mga ito ang kuha ng CCTV ng barangay na malapit sa pinangyarihan ng insidente. Yan ang latest, balik sa YouTube. Maraming salamat, Maki Libradilla, nag-uulat ng live mula sa Caloocan City. Patay sa isinagawang buy-bust operation ang isang lalaki na hinihinalang sangkot sa illegal drug operation matapos umanong manlaban sa mga pulis kaninang madaling araw. May hataw na balita si Jericho Albano, live. Morning, Jericho. Good morning, June. Hindi nakaligtas sa isinagawang buy-bust operation ng mga tauhan ng Station Anti-Illegal Drugs ng Manila Police Station 10 ang isang lalaking hinihinalang sangkot sa illegal na droga sa Kahilom 2, Barangay 868, Pandacan, Manila, pasado alas 2 kaninang madaling araw. Target ng mga otoridad ang isang alias Jerry na kasama ng napatay na si Darwin Roldan. Sa impormasyon o sa investigasyon habang nagaganap ang buy-bust operation, nakatunog ang mga ito na operatiba ang kanilang katransaksyon kaya nakatakas si Jerry. Naiwan naman si Roldan na nagpaputok ng baril umano sa mga operatiba kaya napilitan itong barilin ng mga otoridad. Na-recover sa suspect ang 38 na kalibre ng baril at 4 na pakete ng hinihinalang shabu. Todo hinagpis naman ang mga kaanak ni Roldan dahil sa sinapit nito sa kamay ng mga pulis. Natutulog na umano sila nang marinig ang putok ng baril. Hindi din umano sila pinalabas agad ng bahay ng mga pulis nang mangyari ang insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga pulis sa nangyaring engkwentro. Yan ang ating balita sa Maynila, June. Maraming salamat, Jericho Albano. Libo-libong maliliit na isda na tinatawag na peanut bunker ang namatay matapos mapadpad sa Raritan Bay sa New Jersey. Ayon sa mga
conservationist sa lugar, posibleng itinaboy ang mga ito ng mas malalaking isda patungo sa Pampang. Ngunit namatay din agad ang mga ito dahil sa kakulangan ng oxygen sa marina. Problemado naman ngayon ang mga boat owners sa lugar dahil napuno ng patay na isda ang kanilang mga makina. Libo-libo ang Argentines ang pumila upang makakuha ng libreng prutas malapit sa Casa Rosada Presidential Palace kahapon. Ito ay dahil mahigit 10,000 kilo ng inaning prutas ang ipinamigay ng mga fruit grower bilang protesta sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at paghina ng halaga ng Argentine peso na nakakaapekto ng malaki sa kanilang kinikita. Ayon sa mga magsasaka, gumagastos sila ng mahigit 4 Argentine pesos para makapag-produce ng 1 kilong mansanas, ngunit binabayaran lamang sila nila ng 3 piso para dito. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito na po ang mga dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Biktima ng hit and run sa Commonwealth Avenue, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Listahan ng umano'y mga sangkot sa illegal drug operation sa New Bilibid Prison ilalabas ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong linggo. Muling pagbuhay sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG list, tinalakay sa ikalawang araw ng peace talks sa Oslo, Norway. Two-time champion Judiciary Magis, balik sa dibdib ang pag-ensayo upang muling makuha ang kampyonato sa UNTV Cup Season 5. Pasyenteng may bukol sa matres, matagumpay na naoperahan sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay, katuwang ang Perpetual Soccer Hospital. Sa detalye, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang sugatang lalaki na biktima ng hit and run sa Commonwealth Avenue kagabi. Mula sa Quezon City, may hataw na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Yes, good morning kuya sa ating mga kasangbahay. Nakabulagta at duguan ng abutan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na biktima ng hit and run sa Tulyahan Bridge, Barangay Commonwealth Avenue sa Barangay Fairview sa Quezon City bandang alas 10:20 kagabi. Kinilala ang biktima na si Roy Rosales, 27 anyos at residente ng West Fairview. Agad na tinulungan ng grupo si Roylan at mabilis na nilapatan ng Pangunang Lunas ang tinamo nitong mga sugat at gasgas sa magkabilang braso, kaliwang pinti at sa kanyang ulo. Matapos bigyan ng first aid ay agad na itong isinugod ng UNTV News and Rescue sa Quezon City General Hospital. Kasama naman ng grupo na nagdala sa ospital ang ate ng biktima na si Carla Rosales at ayon sa nakakita sa pangyayari, ang itim na kotse na matukin ang takbo ang nakasagasa sa biktima ng papatawid ito. Imbis na tulungan niya ay mabilis pang tumakas ang nakabangga. Hindi naman nakuha ang plate number ng kotse. Nagkalat pa sa kalsada ang mga bubog mula sa mga nabasag na windshield ng kotse kung saan tumama si Roylan. Samantala kuya, inaalam na ng mga investigador kung mayroong CCTV camera sa lugar upang makatulong sa pagresolba ng kaso. Yan ang tulong muna bago balita. Balik sa pagkakaya ko yan. Maraming salamat, Reynante Ponte, nagulat ng live mula sa Quezon City. Isa sa mga tinalakay sa ikalawang araw ng peace talk sa pagitan ng pamahalaan at communist rebel ang muling pagbuhay sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG list. Samantala, dumating na sa Oslo, Norway ang ilan sa mga peace consultant na National Democratic Front of the Philippines o NDFP na pansamantalang pinalaya upang lumahok sa isinasagawang peace negotiation. Narito ang hataw na balita ni Mirasola Bogadir. Tatlong mahalagang punto ang natapos ng talakayin sa closed-door meeting kahapon ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP at Government Peace Panel sa ikalawang araw ng isinasagawang formal peace talks sa Oslo, Norway. Kabilang dito ang pagpapatibay sa mga nakaraang kasunduang nilagdaan ng pamahalaan at communist rebels, pagpapabili sa proseso ng peace agreement at ang reconstitution o muling pagbuhay sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG list. Ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Doreza,
Iprinesenta ng NDFP Negotiating Panel ang dalawang listahan ng kanilang miyembro na sakop ng JASIG. Layo nitong magkaroon ng bahagi sa peace negotiations ang kanilang mga consultant na nasa mga lalawigan nang hindi nangangamba na huhulihin ng government forces. List. There are two lists there. One containing yung mga publicly known figures lang. And then another list containing a list of those who are still there out there in the field. Hindi nakalutang aliases yun. And we have agreed to complete within a period of with a certain period, kumpletohan yung mga photos nila. Samantala, dumating na rin kahapon sa Oslo, Norway ang 6 sa mga NDFP peace consultant na pansamantalang pinalaya noong nakaraang linggo upang makibahagi sa peace process. Isa rito si Maria Concepcion Concha Araneta Bocala na nag-iisang kinatawan ng NDFP sa Western Visayas. Well, we appreciate, ina-appreciate namin ang seriousness ng Duterte administration. Nagpapakita na seryoso siya at sincero naman na mapatuloy itong naudlot na stocks na sa iba't ibang administrasyon ay parang pinaliit ang kahulugan nito. Samantala, inihayag din ito ang ilan sa mga issue na nais nilang matalakay sa peace negotiation tulad na lamang ng umano'y massive land grabbing problem sa Western Visayas na nakaaapekto sa libo-libong indigenous people sa rehiyon. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Nakatakda na bang ilabas ngayong linggo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang listahan ng mga umano'y sangkot sa illegal drug operations sa New Bilibid Prison? Narito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na ngayong linggo ay maglalabas siya ng matrix ng mga sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Batay sa naturang dokumento, mayroong mga sangkot na malalaking opisyal ng pamahalaan, kabilang narito ang isang dating kalihim, undersecretary at isang gobernador. I will show to you maybe this week the matrix, binavalidate ko lang yung matrix ng Muntinlupa. Nandun si Dilima. Yung sa matrix, so it was your role there. There is also a governor in you know, he's my friend, but I cannot believe it, but nandyan siya sa sa revelation. He's the governor and an undersecretary. Sinabi rin ng Pangulo na ang dating kalihim ng Department of Justice ang pinakamataas na opisyal na kabilang sa ihahayag sa mga sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa Muntinlupa. Una nang binanggit ni Pangulong Duterte ang kaugnayan ni Senator De Lima sa operasyon ng iligal na droga sa NBP dahil umano sa dati nitong driver at bodyguard na nangongolekta ng drug money sa mga nakapiit na drug lord doon. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Naghahanap ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte na maaaring pumalit kay Defense Secretary Delfin Lorenzana. Si Secretary Lorenzana ang inaasahang itatalaga bilang Philippine Ambassador to Washington, D.C. Ayon kay Pangulong Duterte, nais niyang muling tawagan si Gilbert Gibo Teodoro at aluking muli ng posisyon bilang kanyang kalihim sa tanggulang pambansa. Gibo is very talented, very bright, and he handles himself very well, both privately and Samantala, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Joan Nano gamit ang UNTV drone ang nagsisilbing mata sa himpapawid at pinalilipad ng ating CAAP licensed pilot live. Yes, Joan.
morning sa iyo, Monica. Good morning sa lahat ng ating mga kasambahay at good morning din kay Kuya Daniel. At para nga sa lahat ng ating mga motorista at mga commuter na babiyahe ngayong umaga, medyo magandang balita pa dahil maluwag pa ang sitwasyon ng trapiko sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila sa mga oras na ito. Unahin natin ang southbound area sa mga manggagaling po ng Muñoz patungong Quezon Avenue, Kamuning hanggang Cubao. Sa mga oras na ito ay maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan. Subalit unti-unti po itong babagal pagsapit po dyan sa may area ng Mega Mall sa Ortigas hanggang makarating ng Boni Avenue. Sa may northbound area naman ay maluwag pa rin ang sitwasyon ng traffic, kaya para doon sa mga motorista na babiyahe patungong Balintawak o yung mga papasok dyan sa may NLEX o kung kayo po ay patungo ng Monumento ay tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Puntahan naman natin ang area ng EDSA Guadalupe. Ang mga sasakyan po na manggagaling ng Guadalupe patungo po ng Shaw Boulevard sa mga oras na ito ay maluwag at tuloy-tuloy pa rin ang sitwasyon ng traffic sa lugar na yan. Habang ang kabilang bahagi naman po ng kalsada, ito yung mga manggagaling ng Orense patungo naman dyan sa may Ayala, Makati. Sa mga oras na ito ay maluwag pa rin ang sitwasyon ng trapiko sa lugar na yan. Silipin naman natin ang area ng Aurora Boulevard kung kayo po ay manggagaling ng Katipunan. Patungo po ng Aurora Boulevard sa mga oras na ito ay unti-unti na pong bumabagal ang sitwasyon ng traffic. Habang kung kayo naman po ay manggagaling ng Aurora patungo naman ng Katipunan, gayon din po ay medyo moderate traffic na rin po ang nararanasan ng ating mga motorista sa lugar na yan. Habang sa may area naman po ng Baclaran, kung kayo po ay biyaheng patungo nga Maynila, dyan sa may Loton, ay paghandaan na po natin ang medyo mabigat na daloy ng trapiko. Habang ang manggagaling naman po ng Las Piñas o kung kayo po ay patungo ng Baclaran, sa mga oras na ito ay maluwag at tuloy-tuloy pa rin ang sitwasyon ng ating traffic sa lugar na yan. Monica, muli nga natin ipinapaalala sa lahat ng ating mga motorista na ngayon ay araw ng Miyerkules. Bawal po sa mga kalsada ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 5 at 6 hanggang mamayang alas 7 ng gabi dahil sa umiiral na number coding scheme. Yan muna ang ating gabay sa kalsada sa umagang ito. Balik sa inyo dyan sa studio, Monica. Maraming salamat, Joanne Nano Live na nag-uulat mula sa Nia Road, Quezon City. Ulat naman ang panahon mula kay Ray Pelayo na sa ating po UNTV Weather Center. Ray, maraming hinihika, maraming nanunumunya, maraming mga inuubo at tinatrangkaso. Yung weather. Yung panahon, tama. Paiba-iba, maaligsangan. Parang, parang nag-i-invite na sakit. Oo. Ano bang, ulan na naman? Lagay natin, Ray? Yes, kuya. Itong umaga natin, medyo malinsangan na po. Umpisa na po ng alas 6 ng umaga. Pinakamababa na po ito, 26.7 degrees Celsius, kuya. So mas mainit pa po yung kagabi natin dahil ito yung alas 6 ng umaga, medyo pasikat na po ang araw niyan. At ngayong araw, kuya, expect natin meron pa rin tayong mga pag-ulan. Medyo tumataas po yung epekto nitong southwest monsoon, yung habagat, at concentration po niya ngayon sa may western part po ng Luzon, kuya. Pero wala pang bagyo. Wala po, kuya. May mga bagyo po pero nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. At medyo ang mga track po nito ngayon papunta po dyan sa may norte, kuya, kaya hindi po nakakarating dito sa Pilipinas. Alright, Ray. Bigay mo sa amin ang kabuuang ulat ng panahon para sa maghapon. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong pinaka-distansya nitong low pressure area ay nasa 350 kilometers sa may kanluran po yan ng Sinait, Ilocos Sur. Sa ngayon po, mayroon nga po itong habagat na nakaka-apekto naman sa western section ng Luzon. Pero yung gale warning ng Pag-asa dyan lang po sa may western seaboard ng Southern Luzon, nakataas, delikado na pumalaot yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat dahil po sa taas ng mga pag-alon. Sa forecast naman po ng Pag-asa, ang area po ng Ilocos Region, kasama rin po ang Zambales, Bataan, Mindoro hanggang sa lalawigan po ng Palawan, ay makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Samantalang sa Metro Manila at mas malaking bahagi naman ng Luzon, meron po tayong fair weather, may mga chance lang po na magkakaroon ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong mabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature, gayon din sa may area ng Tuguegarao. Samantalang sa Baguio po, 16 to 23 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 30
degrees Celsius. Partly cloudy to cloudy skies din po ang area ng Visayas at makakaranas po dyan ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na po yung area ng Panay at Negros Island. Sa Iloilo City naman, maaari pong mabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature, ganyan din sa Metro Cebu, but sa Tacloban City hanggang 32 degrees Celsius. Ang Mindanao po ay makakaranas, ang partikular na makakaranas din po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at makakaranas din po dyan ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City, makakapagtala po ng hanggang 32 degrees Celsius ngayong araw. Pari po yung mabot din ng ganung temperatura. Samantalang sa Metro Davao hanggang 33 and Zamboanga City hanggang 31 degrees Celsius. Alamin naman po natin lagay ng panahon sa mga karatig bansa ng Pilipinas sa Asia. Partikular na makakaranas po ngayong araw ng partly cloudy lang, maganda lagay ng panahon sa may Seoul, South Korea hanggang 35 degrees Celsius. At sa may area lang po ng Tokyo, Japan, 30 degrees Celsius. Meron po mahinang mga pag-ulan. Gayun din po sa may area ng Taipei, Taiwan hanggang 33 degrees Celsius naman ang maaari pong makita ng temperatura. Sa Beijing, China, maganda rin po ang lagay ng panahon. Hanggang 32 degrees Celsius ang maaari pong makita ng maximum temperature at maaraw po sa may area ng Hong Kong, China. Maaari po umabot naman ng 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa Bangkok po, medyo maalinsangan pa rin po. Maaari po umabot ng 36 degrees Celsius ang temperatura po dyan. Pero meron po mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Hanoi, Vietnam, ay maaari po umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature. May partly cloudy lang pero mas maulan po sa may area ng Ho Chi Minh na maaari nang umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature. Kuala Lumpur, Malaysia hanggang 33 degrees Celsius ang maximum temperature. Partly cloudy lang, ibig sabihin po niya magandang lagay ng panahon dyan sa may area po na yan. Pero sa Singapore, meron po mga pagulan with 31 degrees Celsius na maximum temperature. Sa Jakarta, Indonesia, hanggang 34 degrees Celsius din ang maximum temperature. Meron naman pong mahinang mga pagulan. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:43 a.m. ating naman pong sunset, 6:13 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na numalang. Balik po sa inyo. Maraming salamat, Ray Pelayo, sa ating pong UNTV Weather Center. Naoperahan ang isa nating kasambahay na may sakit na myoma sa tulong ng programang Serbisyong Kasambahay, katuwang ang Perpetual Soccer Hospital. Narito ang hataw na balita ni Jun Surya. Ikalima ng Agosto nang lumapit sa programang Serbisyong Kasambahay si Melinda Cunanan, 43 taong gulang, upang humingi ng medical assistance para sa kanyang sakit na myoma na 10 taon na niyang iniinda. August 17 naman nang maoperahan siya ng libre sa tulong ng Perpetual Soccer Hospital and Maternity Clinic. We could offer her free hospitalization and free operating procedures. So ang procedure na gagawin natin ngayon, yung sinasabing total abdominal hysterectomy, pagtanggal ng matres hysterectomy kasi 6 na malalaking bukol o myoma ang matagumpay na naalis kay Melinda. Muli namang nagpaalala ang mga doktor sa mga kababaihan na mabuti na magkaroon ng regular check-up. Lubos naman ang pasasalamat ni Melinda dahil sa kanyang matagumpay na operasyon. Nagpapasalamat po ako unang-una sa Diyos, kay Kuya Daniel Rason, sa UNTV na tumulong po sa akin sa mabilis na aksyon sa operasyon ko po sa myoma. Saka po sa hospital na ito, maraming salamat po sa inyo. Napakabilis po ng inyong pag-aasikaso sa akin. Isa ang Perpetual Soccer Hospital sa mga partner in public service ng UNTV at ng programang Serbisyong Kasangbahay sa pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan ng medical assistance. I would like to take this opportunity, thanks to the UNTV staff, make it known to people that there exists a hospital with a heart still in these times. Ang atin hong pasasalamat una sa Panginoon at sa lahat ng tumulong para po mapabilis na maoperahan si Melinda. Salamat po kay Dr. Natividad ko, kay Sir Juan Paulo
Kilindrino ng Perpetual Succor Hospital. Salamat po sa inyong lahat dyan sa inyong pag-assist sa amin at sa pagiging partner po ng UNTV sa ating pong paglilingkod sa ating mga kababayan. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Sa sports balita naman, kasama natin si Rina Villamor. Rina. Yes, good morning, Rina. Good morning, Kuya. God willing, 5 days na lamang ay magsisimula na nga yung ating ikalimang season ng UNTV Cup. Maraming dapat abangan dyan yung mga fans ng UNTV Cup dahil may mga na-reshuffle, may mga nawala at may mga nadagdag din dun sa mga kupunan. Expected na 13 teams ata yung kasali natin dito sa UNTV Cup Season 5. May bagong team, di ba? Yes, Kuya. Bureau of Customs. Customs, yes, Kuya. Dami nilang bola. May mga marami ding bagong players na dapat abangan. Oo. Ang si Chester Tolomia. Yun, oo, magaling yun eh. Sa judiciary ba siya? Yes. Oo. Sama sa reinforcement nila. Yes. Pero may natanggal kasi, sino ba yung natanggal from? Si John Hall, last year. Oo. Nawala. Isang kabayo dun sa... Malaking kawalan yun para sa kanila. Kasi talagang yun, hataw eh. Hataw maglaro. But just the same, that's going to be very exciting. Yung ating mga kababayan sa 29th na po ang opening niyan. Exciting yan. Sa MOA. MOA Arena. Yan. Ano oras ang start nito, Rins? Meron na ba tayong schedule? 4 ng hapon. 4. Okay. Bagay. May itong balita, Kuya. May news. Oo. Pwede bang dun mag-news? Pwede naman! Sabihin mo kay Kuya. Pwede rin. Mahirap. Pwede rin. Ako na lang ang papalit. No choice. Hanggang Y News. Mamaya C News. C News. Pero alam mo, sanay naman ako ganyan eh. Nung nasa kabilang stasyon ako, alam mo, lahat ng programa doon, sa radyo dati, naupuan ko. Isa lang sa programa doon sa DCMM. Isang program lang ang hindi ko naupuan doon. Ano, Kuya? Yung Love Lines with Joey Galvez. yun lang hindi ko naupuan doon. Pero mula doon sa umaga hanggang sa kay Ernie Baron, naupuan ko lahat yung program na yun. Wow! Sanay ka naman pala, Kuya. Sanay ako na Ganun si Kuya magtrabaho. Oo, tawag sa amin doon sa mga laro, sa mga pag naglalaro yung mga bata sa Bulacan, balagoong. Balagoong? Oo. Ano ibig sabihin? Yung pagka yung ikaw palagi. Pag ikaw palagi taya, balagoong. Balagoong. Malapit na sa bagoong eh. Gano'n na. Balagoong ka pala eh. Balagoong. Kaya... So ngayon, Kuya, balagoong ka? Hanggang ngayon, balagoong pa rin ako. Balagoong ka pa rin. Talagang Panawan, di ba? Kaya yung mga nag-a-apply sa iba, may nagpapasok naman. Ganun lang naman yan. Hindi ako yan wala akong sinabi ha. Bakit ka din? Kaya ko May mga defensive dyan. Diba? Baka nagpaparinig ka, Kuya, hindi ako yun. Yung panay absent siguro. Wala akong sinabi ha. Sino pa na-absent ngayon? Kasama namin sa itong balita. Pangatlong araw na, no? Pangatlong mamaya. Nako, baka i-demanda ka ng slander. Baka lang. Oo, may disclaimer ulit ako. Slander, ha? Di umano. Di umano. Diba? Hinihinala. Diba? May disclaimer naman tayo. Hinihinalang nagpa-interview. Sa iba. Malalaan natin yan. Sabi nga wala namang lihim na hindi nahayag. Nabubunyag, oo. Gaya nung isa. May nag-apply dyan isa Hindi lang natanggap. Kilala ba natin yan? Alam mo, maliit lang ang industriya. Diba? Kaya nga ako sinasabi ko nga alam mo, malawak ang intelligence ng Presidente. Presidente Digong. Diba? With most of his appointees, okay naman Yes. Maayos naman. Tsaka naka-align dun sa naman. Sa job nila. Pero ako, unsolicited advice. Pagtanong nyo si Martin Andanar, Mr. President, kung kumusta at ano ba talaga, di ba? Parang open-minded naman yung presidente. Yes. Pag nakita niyang something is parang not really aligned with what he wants, siyempre, mag-iisip din yan ng panibago. But just the same, kasi dapat, very crucial yun PCOO, communications yan. Yes. Considering
napailalim pa doon yung pati yung spokesperson. At Channel 4, ano magiging pagbabago? Di pagtanong ninyo kung hindi ba nagkakagulo pa rin dyan. Yung sa ilalim din yan ng PIA, ang RTV, ewan ko, iba pala yun. Yung itong Radyo ng Bayan. Diba? So, malaki ang sakop niyan kaya... Big responsibility. Ano lang, just sabi nga natin tayo naman we speak hindi para magdagdag sa problema. Hindi, at least, magbigay ng idea or mag-offer na solusyon or magpaabot ng mga information. Di malalim naman na yung inyong intelligence. Nanonood sa atin sila Pete Lavinia. Nanonood sa atin yung mga sila June Evasco. Nanonood sa atin yung mga ibang mga kasama ng presidente sa gabinete. Di pagtanong ninyo kung paano at sino si Martin Andanar dyan sa PCOO ngayon. Diba? At ano ang ginagawa nila. Diba? At kumusta ngayon dyan? At ano ang magiging epekto sa inyo kung ganyan ang klase ng inyong sekretary dyan. At anong lang diba? Wala namang mawawala kung paimbestigahan. Si Beth Santiago, patanong mo kay Senyor Pacheco. Diba? Tapatan lang. Kaya nga, ano lang naman tayo ako kasi, I call a spade a spade. Diba? I call a spade a spade. Hindi naman tayo... kaya nga sabi ko, pati na dun sa mga, nagpapangalan dati ang presidente ng ng mga kung sino yung mga nasa sangkot, media or whatever, pinapangalanan ng presidente yan. Dati nung umpisa, di ba? Go ahead. Go ahead. Pangalanan ninyo pati yung mga journalist, kung sino yung mga journalist na yan, na na mga tumatanggap, yung mga journalist na, at pati na kung sino yung mga sinasabi ninyong mga may-ari ng estasyon na medyo protector din ang kung ano-anong pinoprotektahan. Bias. Diba? Yes. Hindi naman drugs lang ang pinoprotektahan Interest. Personal interest. Iba naman yan di pangalanan nyo. Diba, ganun lang naman patapangan rin lang ang laban. Di ba parang putik rin lang at putik. Di tapatin ng malapit. Ganun lang naman yan. Kung wala ka naman tinatago at wala ka naman baho, ba't Wala ka dapat ikatakot. Ako not for anything else hindi dahil sa 2 beses na akong hindi sinisipot sa programa ni Martin Andanar. That's beside the point. Sa akin okay lang yan dahil kung medyo hindi maayos yung sekretary nila, nagpapatong yung schedule, well, sometimes it's understandable. Diba? But just the same, I will not get the chance anymore to ask these questions na vital dun sa mga but it's okay. Ako, I would prefer wag na kayong pumunta sa programa ko. Mas maganda na yun. Kasi magkakalabasan lang tayo dahil I will not be stopped to ask questions. Diba? So, ganun lang naman. Ako, Mr. President, ask around. And I know you have a very broad intelligence. Malawak naman yun. Diba, Rina, Sige, Rina, mag-sports ka na. Bawal ang pikon. Yes, kuya. Ito para sa ating sports update. Matapos sa matagumpay na kampanya ng 16 na araw sa Rio Olympics, pinaghahanda naman ngayon ng bansang Brazil ang Paralympics na magsisimula sa September 7 at tatagal hanggang September 18. Ang kauna-unahang Paralympics ay nagsimula noong 1960 sa bansang Rome, Italy, na sinalihan ng 400 atleta mula sa 23 bansa. Sa kasalukuyan, 23 sports ang nilalaro rito, kabilang na ang cycling track, equestrian, football 5A side, goalball, judo, powerlifting, rowing, sailing, shooting, sitting volleyball, swimming, table tennis, triathlon, wheelchair basketball, wheelchair fencing, wheelchair rugby at wheelchair tennis. Sa nakalipas na Paralympics, nanguna ang China na nag-uwi ng 95 gold, 71 silvers at 65 bronzes. Sumunod ang Russia at Great Britain. Sa kaugnay na balita, Court of Arbitration for Sports maglalabas ng desisyon kung pagbabawalan din nila ang mga Russian athletes sa pagsali sa Paralympics. Una nang ipinagbawal ng International Paralympic Committee o IPC ang paglalaro ng mga atleta matapos ang McLaren report na patungkol sa paggamit ng ipinagbabawal na sports-enhancing drug. At agad naman itong inapila ng Russian community.
Good news naman ito para sa mga fans ni Kobe Bryant dahil sa Los Angeles. Idineklara ang araw na ito, August 24, bilang Kobe Bryant Day. Pinili ang 8/24, August 24 dahil ito lamang ang mga numero na isinuot ni Bryant sa kanyang buong basketball career. Namayagpag si Bryant bilang number 1 all-time player na naglalaro lamang sa iisang kuponan sa loob ng 20 taon. Ang Kobe Bryant Day ay regalo na rin para sa atleta sa kanyang ika-38 kaarawan kahapon. Nagpapasalamat ng Los Angeles kay Black Mamba na tumutulong sa pagbuo ng foundation para sa mga walang tirahan, pagpapaganda ng kalidad ng buhay ng bawat pamilya at ang patuloy na pagsuporta niya sa Make-A-Wish Foundation para sa mga batang may sakit. Target naman ng two-time UNTV Cup champions na Judiciary Mages na makabawi mula sa kanilang poor performance noong Season 4. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Dalawang ulit nang nagkampiyon sa UNTV Cup ang Judiciary Mages matapos makuha ang kampyonato noong Season 1 at Season 3. Subalit itong nakaraang season, na-eliminate ng PNP responders ang Magis sa kanilang one-game playoff sa quarterfinals. Pumang-anim na pwesto lamang ang Season 3 defending champions. Kaya't ngayong Season 5, balik na sa dibdibang ensayo ang koponan. Well, bagong season, bagong pagsisikap, makuha ulit yung championship. Yung UNTV Cup 4 medyo minalas tayo eh. So subukan ulit namin na lumaban sa championship at makuha ulit to. Kasi nung Season 4 medyo naglaylo kami, kaya ngayon hard practice talaga para makabawi ang Team Judiciary. Ibabandera ng Magis ngayong season ang 6'2 shooting guard na si Chester Tolomia na dating naglaro sa Barangay Ginebra at 3 pang koponan sa professional basketball. Bukod kay Tolomia, sasandal din ang koponan sa mga dating pro players na sina Warren Evanez, Ariel Capus at Don Camaso. Major pressure nga dahil nga champion team to, kailangan din natin i-maintain yung yung game ng judiciary na yung level nila mataas at yun nga sa mga judiciary ng mga fans, sana tuloy-tuloy po yung suporta niyo sa amin at maraming salamat po sa lahat. Kasi nawala sa atin si John Hall, no? So hopefully mapunuan niya yung void na naiwan ni John Hall. Mula naman sa kanyang chamber sa trial court, makikipagsabayan na rin sa hard court si Judge Jacob Montesa ng METC Muntinlupa City. Nakasalin ako dati sa Clash of 3, yung mga judges against mga USEC, congressmen, and senator. Pero okay na rin, masaya ako dahil nakasali ako, at least sabi ko nga mag-level up yung laro ko. Matapos ang kanilang poor showing sa nakaraang season, asahang mas uhaw at porsigido ang Team Judiciary upang makabalik sa kanilang winning tradition. Well, paigpit ng paigpit ang labanan. It's going to be more exciting. So, sana hindi sila magsawa ngayong UNTV Cup 5. Sa fans ng Judiciary, sana huwag kayong magsawang sumuporta sa amin kahit medyo nawala kami sa Season 4, sana nandiyan pa rin kayo, sumuporta sa amin. 13 koponan ang magtatagisan ngayong UNTV Cup Season 5 na magsisimula na sa Lunes, August 29 sa SM MOA Arena sa Pasay City. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Aside from the teams and fans, excited na rin yung mga charities na matutulungan nitong 13 koponan na ito dahil manalo man sila o matalo sila ay may maaabot pa rin sila para dun sa kanilang mga chosen beneficiaries. Kuya at Monica? Maraming salamat, Rina Villamor. Alam mo ba, Monica at Rina, alam mo ba na una-unang stasyon ng TV kung saan ako naging newscaster ay sa Channel 4. Kaya may mga ugat pa ako dyan. Oh, first may mga ugat pa ako dyan. At may mga bubuit tayo dyan, sabi nga ni Deo Macalma. Bubuit? Oo. May mga butiki tayo dyan. Intelligence din. Na gapang-gapang. Pati dyan sa may tabi-tabi.
Back in the days, kuya, ano to, no? Parang glory days of Channel 4 pa. Tama ba? Panahon ko kasi, although nagkaabot pa kami nila Bong Lapira, ng mga nung Bong Lapira, hindi naman, mas nauna naman sa amin sila. Nag-aabot pa kami ng mga, after, kasi ang ano nun sila Corina lumipat na ng Channel 2. Kasama dati. Ando doon yung ibang mga nasa Channel 2 ngayon, yung ibang nanggaling din Channel 4. So ngayon, yung ibang taga-Channel 4, nandyan. Si Lakay. Kasama ko yan dati doon. Si Flor Perez. Yes. Taga-Channel 4 dati. At marami naman tayong kakwentuhan doon. Kahit itanong mo pa sa Sige, kuya. Abangan natin kung anong mangyayari dyan sa Channel 4. We will see then. Sige, kung talagang gano'n ang mangyayari at magpapatuloy na si Martin Andanar ang nasa PCOO at hindi mapapalitan, basta at siguro kalahatian after a year or magsasalita ako ulit. Sisiguraduhin ko maglalabas ako ng ebidensya. Aba? Di ba sabi ni Presidente? Parang si Presidente to maglalabas ako ng ebidensya. Abangan at diba? susunod na kabanata. Ganyan lang ang buhay. Monica. At para sa iba pang mahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website ang untvweb.com. Yan muna po ang mga na balita ngayong araw, Miyerkules, August 24, 2016. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rosal. Walang mapipikon, ha?